Bakla ako. Isa lang ako sa mga tipikal na bakla na makikita nyo na rumarampa at tumatambay kung saan-saan kasama ang mga kaibigan kong babae para maghanap ng poging pagpapantasyahan. Kapag nagkayaang uminom ng alak, iinom kami hanggang sa malakas ng amats namin. Magsisimula ako kung bakit ako naging ganito. Sa pamilya namin, tila nagpapasahan ng korona at nagmamanahan ng trono ang mga kamag-anak ko. Isang sumpa na nagpasa-pasa hanggang sa akin. Karamihan sa kanila ay mga bakla. At syempre ako, bilang isang taong ayaw magpauli, napagdesisyonan kong maging bakla na lang din. Pakiramdam ko kasi iyon na ang kapalaran ko. Iyon na ang destinasyon ko. Ang maging bakla. Wala eh. Masarap at masaya gawin ang mali. Rampa kung saan-saan para humanap ng gwapo. At makikipag-fling sa mga lalaking pakiramdam ko ay mapupunan ang mga pagkukulang sa buhay ko. Tirik ang araw noon nang may isang gwapo. Isang tao na nagpakilalang Django. Ang lumapit at nakipag-usap kung pwede daw ba kaming sumama sa campus ministry. Ni isa sa mga sinasabi niya hindi ko maunawaan. Pero, dahil gwapo siya, gora naman ako kasama ang mga beshi ko. Nakakagulat lang dahil kahit tapos na yung campus ministry, patuloy pa rin ang pag-text at pangangamusta ni Django sa akin. Hay, iniisip ko tuloy kung paraan niya lang yung campus ministry para maligaw sa akin. Charot! Naging consistent si Django sa pagyaya sa akin magpatuloy sa pag-attend. Dahil crush ko siya, nagpatuloy ako. Nagkaroon ako ng realization pagkatapos ng service. Tinanong ko ang Panginoon, Lord, ito na ba yung will niyo sa akin? Ang magbago ako? Nagpatuloy akong mag-church hanggang sa nakapag-encounter ako. Siguro, ito na nga ang will ng Lord. Ang mabago talaga ako, pati ang identity ko. Makalipas ng ilang taon, eto na ako ngayon. Malino na sa akin na nilikha ako ng Panginoon na lalaki at kailanman hindi na babalik sa pagiging Becky. Salamat sa pag-ibig niya na nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Hindi pa man tapos pero araw-araw akong binabago ng Panginoon. Isa akong mag-aaral ngayon na nangangarap na maging isang professor balang araw. Bagamat hindi ko man kasama ang aking pamilya dito sa Manila, pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng pangalawang pamilya dito sa HPC. At lalong-lalo nang pinagpapasalamat ko sa Lord sa buhay ni Pastor Mar, lalong-lalo sa pagsuporta nila ng pamilya niya sa aking pag-aaral. Mabuti ang Panginoon dahil dinala niya ako sa simbahang tutulong ng aking tuluyan na pagbabago. Kung dati, puro mga babae aking barkada, ngayon, puro mga ka-cell group ko na. At kung dati ako ay yung leader ng inuman, ngayon, ako na ang nagli-leader sa cell group ko. At kung dati, panay rampa ako pagpapansin sa mga lalaki, ngayon, ginagamit ko ang aking talento para mapapurihan ng ating Panginoon. At kung dati, lalaki ang tipo ko, ngayon,